Kakayanin mo bang dumaan araw-araw sa isang lugar na alam mong may mali, pero pinipili mong baliwalain? Paano kung sa bawat pagdaan mo, may isang nilalang na tahimik kang pinagmamasdan, naghihintay, hindi para takutin ka, kundi para kunin ka? Maligayang pagbabalik sa aking channel. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Hit the notification bell so you don't miss an upload. Sa kwentong ito, isang abandonadong bahay ang naging saksi sa isang lihim na hindi dapat binubuksan. Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Ang ikikwento ko po sa inyo ay ang abandonadong bahay na palagi kong nadadaanan kapag pumapasok ako sa school. Matagal ko nang gustong ikwento ito, pero ngayon lang ako nagkalakas loob. Tawagin niyo na lang akong Janelle. College student po ako noon at araw-araw akong naglalakad pa uwi dahil malapit lang naman ang inuupahan naming boarding house sa eskwelahan. May isang shortcut na dinadaanan ng halos lahat ng estudyante. Mas maiksi, mas tahimik, pero may isang bahay doon na kahit kailan walang gustong tumingin ng matagal. Lumang-luma na ang bahay, wasak ang bakod, may mga bintanang wala ng salamin, at ang pintura'y halos hindi mo na matukoy kung anong kulay dati. Laging sarado ang pinto, pero kakaiba dahil kahit tirik ang araw, parang laging madilim sa loob. Walang nakatira, ayon sa mga matatanda sa lugar. May mga nagsasabi raw na bigla na lang iniwan ng pamilya ang bahay matapos may mangyaring masama. Nung una, deadma lang ako. Nakakatakot, oo, pero sanay ka na kapag araw-araw mo nang nakikita. Hanggang sa isang hapon, napansin kong bukas ang isang bintana sa ikalawang palapag. Hindi ko maalala na may bukas doon dati. Mas lalong nakakapagtaka dahil parang may kurtinang gumalaw kahit wala namang hangin. Kinabukasan, narinig ko ang unang kakaibang bagay. Habang naglalakad ako pa uwi, bandang 6:00 ng gabi, may narinig akong parang mahinang katok. Akala ko guni-guni lang, pero nang napatingin ako sa bahay, malinaw kong nakita. May bakas ng kamay sa alikabok ng bintana sa ibaba, mula sa loob. Mula noon, hindi na ako mapakali. Tuwing dadaan ako, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Minsan may naririnig akong parang may naglalakad sa loob. Mabagal, kaladkad ang paa. Isang beses, naglakas loob akong tumigil at tumingin ng matagal. Doon ko nakita ang pinakaayaw kong maalala. May tao sa loob ng bahay. Hindi ko makita ng malinaw ang muka, pero kita ko ang hugis ng katawan. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakatalikod sa akin. Hindi siya gumagalaw, parang naghihintay. Nang bigla siyang lumingon, wala akong nakita kundi itim, parang walang mukha. Tumakbo ako pa uwi. Hindi na ako dumaan sa shortcut kinabukasan, pero kahit umiwas ako, parang sinusundan pa rin ako ng bahay. Napanaginipan ko ito gabi-gabi. Sa panaginip ko, bukas ang pinto at may boses na tumatawag sa akin. Alam ko raw ang hinahanap ko. Isang gabi, pauwi ako galing group study. Gabi na at napilitan akong dumaan ulit sa shortcut dahil wala ng tricycle. Doon ko napansin, bukas ang pinto ng bahay. Malapad, parang inaanyayahan akong lumapit. May ilaw sa loob, mahina, dilaw, hindi ko alam kung bakit pero parang may humihila sa akin papalapit. Nang tumapak ako sa bakuran ng bahay, biglang bumagsak ang pinto. Malakas, parang sinarado ng galit. Sa loob, amoy lumang kahoy at parang nabubulok. Narinig ko ang boses, hindi na pabulong, malinaw na malinaw. Matagal na namin kang hinihintay. Tumakbo ako palabas pero pakiramdam ko ang bigat ng mga paa ko, parang may humahawak sa likod ng damit ko. Nang makawala ako at makarating sa kalsada, biglang tahimik lahat. Paglingon ko, sarado na ulit ang pinto. Wala ring ilaw. Parang walang nangyari. Kinabukasan, tinanong ko ang isang matandang kapitbahay tungkol sa bahay.
Ang sabi niya matagal na raw may multong nag-iisa roon, isang estudyanteng hindi na raw nakauwi. Araw-araw daw itong naghihintay ng papalit. Simula noon, lumipit na po ako ng boarding house. Hindi na rin ako dumadaan sa lugar na iyon. Pero minsan sa panaginip ko, nakikita ko pa rin ang bahay. Bukas ang pinto at sa loob may taong kahawig ko na ang nakatayo sa gitna ng sala. At ako raw ang susunod na maghihintay.